Inaasahang dudurog ang Russian steamroller sa Ukraine at magpapakita ng kapangyarihan sina Putin at Kremlin sa hindi handang Europa. Pero hindi ito nangyari. Lumabas lang na ang Russia ang pinakamasamang modernong militar sa nakaraang siglo. Ang digmaan ni Putin sa Ukraine ay sumasabog habang tayo'y nagsasalita at lahat tayo ay nasasaksihan kung ano ang itsura ng isang ganap na pagbagsak ng militar. At ang ebidensya niyan ay mula sa isang kamakailang ulat ng Center for Strategic and International Studies o Center for Strategic and International Studies na nagsabing ang mga nakamit ng Russia sa Ukraine ay napakaawa na ang makabagong mundo ng militar ay hindi pa nakakita ng katulad nito mula pa noong unang digmaang pandaigdig. Bawat digmaan mula noon ay nakakita ng mas mabilis na pag-usad kaysa sa nararating ng Russia. Ang Ukraine at maging ang ilan sa pinakamadugong labanan noong unang digmaang pandaigdig ay nagresulta sa mas mabilis na pag-usad kaysa sa nararating ng Russia. Habang nakikipaglaban ang mga sundalo ni Putin sa drone, artilleriya, at adaptable na depensa ng Ukraine, may isang pangunahing bilang na namumukod tangi. Ang pag-usad ng Russia ay nasa pagitan ng 15 at 70 metro o mga 49.2 hanggang 220.6 talampakan bawat araw. Posibleng ganoon din kalayo ang nilalakad mo mula bahay hanggang bangketa. Ipinapakita nito na parang gumagapang lang ang mga puwersa ng Russia, imbes na rumaragasa papunta sa, hindi tagumpay. Mas tama sigurong sabihing tiyak at mapaminsalang pagkatalo. Malaki ang kabayaran ng Russia sa maliit na tagumpay na ito, tulad ng makikita mo sa video. Bago iyon, suriin muna natin ang ulat ng Center for Strategic and International Studies at ang implikasyon nito sa pag-usad ng Russia sa mga nasasakop nilang teritoryo. Sa nakaraang 2 taon, naging mahirap para sa Russia ang kanilang pagsulong. Pagkatapos ng pagbagsak ng Avdiivka sa Donetsk noong Pebrero 2024, inakala ng Russia na nakuha na nila ang momentum at madaling masasakop ang Donetsk. Ang lungsod ng Pokrovsk lang ang humaharang sa kanila, na sentro ng lohistika at transportasyon ng Ukraine. Sa Donetsk at Silangang Harapan, kailangan lang ng Russia maglakbay. Binomba agad ang target na Pokrovsk. Pagkatapos bumagsak ang Avdiivka, lumipad ang glide bomb sa lungsod, winasak ang mga gusali at sinira ang bakas ng dating pamayanan. Nagpadala ang Russia ng long-range at first-person view drones para mapalapit ang tropa nila sa Pokrovsk. Nang lumapit ang mga sundalo sa lungsod, nagsimula ang pambobomba ng artilleriya at pag-atake ng infantry. Karaniwan, ginagamit ng Russia ang kagamitan at lakas tao para talunin ang kalaban. Ngunit ayon sa Center for Strategic and International Studies, hindi pa rin sila nananalo. Sa ngayon, umabante lang sila ng halos 50 kilometro patungong Pokrovsk mula nang bumagsak ang Avdiivka hanggang Enero 2026. Katumbas ito ng mabagal na usad na 70 metro kada araw. Inabot ng halos 2 taon bago bahagyang mapasakamay ng Russia ang Pokrovsk dahil patuloy pa ring pinagtatanggol ng Ukraine ang hilagang bahagi ng lungsod. Maaaring tumagal pa ng ilang linggo o buwan bago tuluyang bumagsak ang Pokrovsk, kung mangyayari man ito. Hindi lang sa Pokrovsk nabigo ang Russia na masakop ang mga pangunahing lungsod. Halimbawa, kunin natin ang Chasivyar na mas maliit kaysa Pokrovsk at isa ring depensibong lugar ng Ukraine. Itinoon ng Russia ang pansin sa pamayanan noong Pebrero 2024 matapos ang pag-angkin sa Bakhmut noong Mayo. At sinabing nasakop ito noong Hulyo 2025. Pero patuloy pa ring lumalaban ang Ukraine noong ginawa ang pahayag na iyon. At patuloy pa rin silang lumalaban hanggang ngayon. Mas mabagal pa nga ang pag-usad ng Russia sa direksyon ng Chasivyar kaysa sa Pokrovsk. Sa ulat nito tungkol sa artikulo ng Center for Strategic and International Studies, sinabi ng United 44 Media na umusad lang ng humigit kumulang 10 kilometro o mga 6.2 milya ang mga puwersa ng Russia sa loob ng 2 taon nilang pagtatangkang sakupin ang Chasivyar. At ang bilis ng pag-usad na iyon ang nagbibigay sa atin ng pinakamababang pagtataya sa araw-araw na binigyang diin natin bilang pangunahing bilang kanina. 15 metro lang kada araw. Kahit saan sa linya ng labanan na sinusubukan ng Russia na mabilis umusad,
Makikita mo ang ganitong kabiguan sa sektor ng Kupiansk sa Kharkiv, na gawang umusad ng Russia ng 5.5 kilometro o mga 5.5 milya mula kalagitnaan ng Nobyembre 2000 at 24 na katumbas ng karaniwang pag-usad na 23 metro lang kada araw o mahigit 75 talampakan. Sinabi ng Russia na nakuha nila ang Kupiansk at may dahilan sila rito, katulad ng sa Chazivyar na tatalakayin pa natin sa video. Ang magandang balita para sa Russia ay mabilis nitong nasakop ang Huliapola sa Zaporizhia Oblast. Doon, nagawa ng mga puwersa ng Russia na umabante ng 18.5 kilometro o mga 11.5 milya sa bilis na 277 metro o 774 na talampakan bawat araw. Matapos makita ang sitwasyon sa ibang bahagi ng Ukraine, tiyak na magtatanong ang Russia kung hanggang kailan nila mapapanatili ang bilis sa Huliapola bago simulan ng Ukraine ang depensang nakita sa 3 rehiyon. Ngayon, tingnan natin ang nakakaintrigang numero. Kumusta ang pag-usad ng Russia kumpara sa ibang digmaan nitong nakaraang siglo? Gaya ng nabanggit, lalo na ang kasalukuyang opensiba nila sa Huliapola, umaabot lang sa 15 to 70 metro bawat araw ang bilis ng pag-usad, depende sa sektor. Mas mababa pa yan kaysa sa bilis ng pag-usad noong mabigat at malupit na labanan sa Somme, kung saan kahit papaano ay umusad ng 80 metro ang pinagsamang tropa ng United Kingdom at France o mga 200 at 60 talampakan. Ang labanan na iyon ay kabilang sa pinakamadugo ng unang digmaang pandaigdig na nagresulta sa 57,000 sugatan at namatay mula sa United Kingdom sa isang araw noong Hulyo 1, 1916. Hindi pa naman umaabot sa ganoong kalala ang sitwasyon para sa Rusya. Mas mabagal pa ito kaysa sa labanan na puno ng trench warfare kung saan libo-libong sundalo ang namatay sa pagtawid sa no man's land. Mas mabilis umusad ang Rusya matapos ang pagkubkob sa Leningrad noong ikalawang digmaang pandaigdig. Umaabot sa halos 1 kilometro kada araw ayon sa Center for Strategic and International Studies. Sa labanan sa Galicia noong unang digmaang pandaigdig, umusad ang Rusya ng 1.58 kilometro o halos 1 milya kada araw. Muli, ang mga ito ay matitinding labanan na may napakalaking bilang ng mga nasawi at mas mabagal pa ang pag-usad ng Rusya kumpara sa alinman sa mga tropa noon. Pero heto ang nakakagulat, parang bagong itlog na ibinato sa mukha ni Putin. Sa muling pag-atake ng Ukraine sa Oblast ng Kursk, umusad ang mga sundalo ng 1.25 km or 0.77 milya kada araw. Mas mabilis pa iyon kaysa sa pag-usad ng Rusya sa Ukraine, maliban sa unang araw ng pananakop nang mabilis nilang nakuha ang Kharkiv, Luhansk, Donetsk at iba pang rehiyon. Simula noon, mabagal nang gumalaw ang Rusya papunta sa target nila. Ang isang dambuhalang pagong militar ay kasing walang silbi ng mga tangke na may parehong pangalan na nilagyan ng samut-saring depensa sa desperadong pagtatangkang protektahan sila mula sa mga drone ng Ukraine. Bihirang makarating kahit saan ang mga tangke pagong na iyon. Mukhang ganoon din ang masasabi sa mga puwersang sumusulong ng Rusya. Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, iniulat ng Center for Strategic and International Studies na nagawang sakupin ng Rusya ang humigit kumulang 75,000 kilometro kwadrado o mga 28,700 at 50 milya kwadrado ng Ukraine mula nang simulan ni Putin ang kanyang madugong pananakop noong Pebrero 2022. Sa usapin ng okupasyon at kontrol, mas mataas ng kaunti ang bilang, 100,000 at 20,000 kilometro kwadrado o mahigit 46,000 at 300 milya kwadrado na humigit kumulang 20% ng Ukraine. Kasama sa teritoryong ito ang Crimean Peninsula na inangkin ng Rusya noong 2000 at 14 at ilang bahagi ng Donbas na sinakop din nila noon. Ang malaking bilang ay lumiit kapag isinama ang lahat ng teritoryong nasakop ng Rusya nitong 2 taon. Noong 2000 at 24 sinakop ng Rusya ang 3,604 na kilometro kwadrado o 1,371 na milya kwadrado ng Ukraine. Noong 2000 at 25 tumaas ito sa 4,800 at 31 kilometro kwadrado o 1,800 at 65 milya kwadrado. Ngunit iyon lang ang nakuha ng Rusya kapalit ng malawakang tag-init na opensiba na inaasahang magwawakas sa digmaan kahit walang palatandaan ng pagtatapos nito. Sinabi namin kanina sa video na nakita natin ang pagbagsak ng militar. Ang mga tagumpay na ito
kung ihahambing sa laki at lakas ng militar ng Rusya, ay nagpapakita ng kawalang kakayahan ng puwersa ni Putin na magtagumpay ng tunay. Ang mga tagumpay na iyon, kahit maliit, ay may kapalit na hindi kayang tiisin ng Rusya ng matagal. Binago ng presyong iyon ang lahat para kay Putin. Bago natin pag-usapan, nanonood ka ng The Military Show. Mag-subscribe na para hindi ka mahuli sa mga video sa hinaharap. Mapapatawad ang mabagal na kilos ng Rusya kung inuutusan ni Putin ang puwersa niyang maghintay at umatake sa Ukraine sa tamang oras. Sa ganoong paraan, magiging parang pagong pa rin ang Rusya. Pero baka katulad ito ng pagong sa sikat na pabula. Mabagal pero tuloy-tuloy. Panalo sa karera. Ganoon sana ang teorya. Pero alam mo na kung ano ang sasabihin namin. Walang maingat o pinag-isipang estratehiya ang Rusya sa Ukraine. Nawalan ng mga sundalo ang Rusya sa bilis na hindi inaasahan ni Numan noong inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, 1.2 milyong sundalo ng Rusya ang namatay, nasugatan, nabihag o nawala mula Pebrero 2022. Katulad ito ng pagtataya ng Ministry of Finance ng Ukraine na naglalahad ng 1.236 milyong sundalong Ruso, ang 2,025 ay naging mapaminsala para sa Rusya, ayon sa Center for Strategic and International Studies, na may 415,000 sundalong nawala at buwanang casualty na 350,000. Mas lumala ang sitwasyon ng Rusya matapos ang ulat ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Zelensky, may 35,000 eliminations ang Ukraine laban sa Rusya noong Disyembre 2000 at 25 hindi casualties. Kung isama ang iba pang casualties, lalampas pa sa pagtataya ng Center for Strategic and International Studies ang buwanang rate. At maaring umabot sa 500,000 ang casualties ng Rusya sa 2026 kung magpapatuloy ang depensa ng Ukraine. Sige, ilagay natin ito sa tamang konteksto ng Center for Strategic and International Studies. Walang malaking kapangyarihan ang nakaranas ng ganitong karaming casualty o namatay sa kahit anong digmaan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, dagdag pa nila. Halimbawa, mas mababa ng malaki ang nasugatan at namatay sa United States sa labanan. Nagkaroon ng 54,487 namatay sa labanan ang Estados Unidos sa digmaang Koreano, 47,400 at 34 sa digmaang Vietnam at 100 at 49 sa 1,000 naraan. 79,991 Gulf War. 2,465 ang namatay sa Afghanistan sa Operation Enduring Freedom at Operation Freedom Sentinel, habang 4,432 ang namatay sa Iraq sa Operation Iraqi Freedom. Hindi alintana ang tagumpay ng mga kampanya. Ang Rusya ay maaaring mawalan ng sundalo kada buwan na katumbas ng kabuuang bilang ng United States casualties sa digmaang Koreano. Ang record ni Putin sa Ukraine ay hindi rin maikukumpara ng maganda sa mga tagumpay ng militar ng Rusya mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang bilang ng nasawing sundalong Ruso na 275,300 at 25,000 ay 11 beses mas mataas kaysa noong digmaang Chechen ng 1,900 at 2,017 beses na mas mataas kumpara sa Unyong Sobyet sa Afghanistan noong 1,980. Mukhang gustong magtala ni Putin ng record at ang gantimpala para sa pinakamabagal na tagumpay na may pinakamalaking gastos ay napunta sa Rusya. Pinalalala pa sa Rusya na hindi nila natutumbasan ang pinsalang ibinibigay ng Ukraine sa puwersa ni Putin. Mukhang malinaw na pahayag iyon dahil ang mabagal na pag-usad ay nangangahulugan na hindi kayang patumbahin ng Rusya ang maraming sundalong Ukranyano. Nakakatuwang basahin ang mga proportion. Sabi ng Center for Strategic and International Studies, nasa 500,000 hanggang 600,000 ang kaswalti ng Ukraine mula Pebrero 2022, mas mababa sa kalahati ng bilang ng Rusya. Ang mga bilang na ito ay nagbibigay sa atin ng proportion na nasa pagitan ng 2:1 at 2.5:1 para sa mga kaswalti ng Rusya kumpara sa mga kaswalti ng Ukraine. Marami na kaming estadistikang ibinahagi sa video. Ngayon,
Pag-usapan natin ang kahulugan nito para sa Rusya sa 2026 at sa hinaharap ng digmaan sa Ukraine. Nakikita agad natin ang epekto ng estratehiyang pag-ubos ng Rusya sa labanan. Palaging ginagamit ng Rusya ang dami nila tuwing digmaan. Ginagamit lang ni Putin ang lumang taktika ng Soviet na magpadala ng maraming sundalo para mawala ang problema. Lahat ng gamit ng Rusya, sundalo, misil, drone, artilleriya, glide bomb, at tangke ay para pahinain ang depensa ng Ukraine. Sa madaling salita, hindi talaga inaasahan na magiging mabilis ang pag-usad ng Rusya. Pero ang dapat sana nating nakikita ay mga pagkakataon kung saan napipigilan ng mga depensa ng Ukraine ang Rusya. Ang mga pagkaantala na iyon ay dapat sana nababawi ng mabilis na pag-usad. Kapag nakalusot na ang mga puwersa ng Rusya, syempre, hindi natin nakita na nangyari iyon. At gaya ng binanggit ng Kyiv Post, napakalakas ng depensa ng Ukraine na kahit ang ilang taktikal na pagbabago na ginawa ng Rusya sa kanilang estratehiyang pag-ubos ay hindi nagbunga ng mga uri ng tagumpay na kailangan ni Putin. Matatag ang harapang linya ng Ukraine. Sa halip, bawat ulit ng pagpapadala ng mga sundalong Ruso at kagamitan sa gilingan ng digmaan ay nangangahulugan lang na ang harapang linya ng Rusya ay unti-unting sinisira ang sarili nito. Nakikita natin ito sa malalaking pagkalugi ng kagamitang militar ng Rusya na kasabay ng dugo na dumanak dahil sa digmaan ni Putin. Sabi ng Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, dahil sa estratehiya ng Rusya, nawala ang mahigit 11,600 tangke, 23,900 at 50 armored na sasakyan, 36,700 at 30 artilleriya 100 at 18,000 drone at libo-libong iba pang kagamitan. Ang simpleng lohika ay nagsasabi sa atin na hindi kayang panatilihin ang ganitong mga pagkalugi, lalo na kung balak ng Rusya na magkaroon ng tunay na tagumpay. Humihina na ang pag-atake ng Rusya dahil nauubos ang armored sasakyan at namamatay ang veterano, napapalitan ng bagong recruit na mabilis ding namamatay. Hindi lang ito ang mga tanging gastos na tinitiis ng Rusya, pero babalikan natin mamaya ang pangalawang uri ng gastos. Bago iyon, balikan muna natin ang isang bagay na nabanggit natin kanina sa video. Sinabi namin na may rason ang Rusya kung bakit nila inaangkin ang mga lugar kahit may labanan pa roon. At ang dahilan niyan ay sinusubukan ng Rusya na ipakita ang sarili bilang bansa na may buong momentum sa digmaan. Siyempre, ang bansang may lahat ng alas ang nakakakuha ng mas maganda sa negosasyon ng kapayapaan ng Ukraine at Rusya na halos isang taon nang ginagawa. Iniulat ng bagong tinig ng Ukraine ang maling pahayag ng Rusya tungkol sa pagsakop sa Kupiansk. Binanggit ng ulat ng Institute for the Study of War na sinusubukan ng Kremlin lumikha ng alternatibong realidad sa digmaan para pilitin ang United States na paboran ang Rusya sa usapang kapayapaan. Ito ay simpleng lohika. Kung makumbinsi ng Rusya ang tamang tao na bumabagsak ang mga lungsod sa kanila, maaari nitong pilitin ang Ukraine na isuko ang mga teritoryo para matapos ang digmaan. Lahat ng datos mula Center for Strategic and International Studies sa video na ito ay sumisira sa usok na nililikha ng Rusya. Pero kung akala mong mapipigilan yan ang Rusya sa kanilang kasinungalingan, nagkakamali ka. Hindi kailanman hinayaan ni Putin na ang isang maliit na bagay tulad ng katotohanan ay humadlang sa gusto niya. Rusya ay patuloy gumagawa ng di mapapatunayang pahayag. Noong Enero 27 inangkin ng hepe ng pangkalahatang tanggapan ng Rusya, si Valery Gerasimov, na nasakop na ng Rusya ang bayan ng Kupiansk sa rehiyon ng Kharkiv. Hindi ito totoo. Ang mga puwersa ng Rusya ay nasa hindi bababa sa 10 kilometro o mga 6.2 milya pa rin ang layo mula sa nasabing bayan, ayon sa The New Voice of Ukraine. Pareho ring sinabi ng general na sumusulong ang puwersa ng Rusya sa halos lahat ng direksyon sa parehong araw. Ayon kay Gerasimov, nasakop na ng Rusya ang 17 pamayanan at 500 kilometro kwadrado sa Ukraine mula Enero 1. Ngunit hindi ito totoo. Sabi ng Institute for the Study of War, kalahati lang ng inaangkin ni Gerasimov ang totoong nakuha ng Rusya. 265.45 kilometro kwadrado o 100 at 2 milya kwadrado sa nasabing panahon. Ito ay kasinungalingan pagkatapos ng kasinungalingan at lahat ng ito ay nabunyag na ng Center for Strategic and International Studies at ng kanilang mga revelasyon. Hindi na nakapagtataka na nagpapakalat ng maling kwento ang Kremlin, lalo't may binabayarang kapalit ang Rusya bukod sa buhay at kagamitang militar na nalulugi.
Malaking problema rin ang pera dahil sa araw-araw na kakulangan ng tagumpay ng Rusya, na malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Tinalakay ng Center for Strategic and International Studies ang malalaking pangyayari noong 2025 kabilang. Ang 7 buwang sunod-sunod na paglit ng pagmamanupaktura ng Rusya, lumala ang produksyon ng bansa. 10 sunod na buwang bumaba sa loob ng 12 buwan. Mataas noon at hanggang ngayon ang implasyon sa Rusya at sinabayan ito ng pagbaba ng demand ng mga mamimili na nagdulot naman ng patuloy na pagbagsak ng pagmamanupaktura. Bagamat lumago ang ekonomiya ng Rusya noong simula ng digmaan, ngayon ay bumagal na ito. Noong 2025, 0.6% lang ang gross domestic product growth ng Rusya, matapos ang 4.3% na paglago noong nakaraang taon. Sa 2026, tinataya ng International Monetary Fund na 0.8% ang paglago ng Rusya, mas mababa sa dating forecast na 1%. Dagdagan pa ng krisis sa pera, dulot ng mababang kita sa langis, kakulangan sa foreign investment, at limitadong utang sa mundo. Ang padalos-dalos na desisyon ni Putin na ilaan halos kalahati ng budget ng Rusya sa militar ay parang paglalagay ng pulbura sa iba pang problemang malapit ng sumabog. Kaya ano na lang ang natitira sa Rusya? Mga sandatang nuklear at malaking militar, iyon na lang talaga dahil naubusan na sila ng pera, wala ng inobasyon, at ang malaking militar nila ay unti-unti nang naubusan ng mga taong may tunay na kaalaman o kakayahan sa labanan dahil napatay na ang mga taong iyon. Ang Rusya ay lumulubog na kapangyarihan. Ipinakita ng mga kabiguan nito sa Ukraine ang matagal nang itinatago ni Putin. Kaya siguro napapaisip ang presidente ng Rusya, kung hindi niya nilusob ang Ukraine, maaari pa kaya niyang magkunwaring isa ang Rusya sa pinakamalalakas na bansa sa mundo? Huli na para sagutin ang tanong na, yan ngayon. Kaya ang natitira na lang kay Putin ay isang hinaharap na puno ng mumunting tagumpay at malalaking pagkatalo na nakita natin mula noong 2024. Nabaliktad ng Ukraine ang laban, kaya ngayon sila na ang nakakalamang sa labanan ng pag-ubos ng lakas. Pag-asa na lang ni Putin ay kumbinsihin ang mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran na sumuko bago tuluyang bumagsak ang kanyang militar. Gumagawa na si Putin ng huling hakbang. Alamin kung ano ito at bakit ito mabibigo sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa katotohanan sa likod ng walang tigil na kasinungalingan ng Russia. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.